First in the news, President Bongbong Marcos has signed Republic Act number 12232 postponing the 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections to November 2, 2026. The law also sets the term of barangay and SK officials to 4 years, with a limit of 3 consecutive terms for barangay officials and 1 term for SK officials. Winners of the next elections will assume office on December 1, 2026. The President said the postponement allows the government to focus on preparations for the first ever parliamentary elections in the Bangsamoro region. Now, to help us make sense of that development, we have Attorney Enrique de la Cruz Jr. joining us today via Zoom. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Thanks for joining us. Magandang umaga din po sa inyo at sa inyong mga tagasunod. Yes, Attorney Buko. Yes, Attorney, help us understand ano magiging impact nito overall sa pag-sign into law nitong Presidente Marcos ng yung pag-amend or pag-iba sa barangay elections. Ibig po sabihin ay hindi natuloy ang halalan na dapat ay nakaschedule ngayong December 2025. No? It is now postponed to November 2026. So effectively, humaba yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo bilang mga barangay officials. But what can you say also about the some election watchdogs are saying na hindi tama ito because yung number of registered voters lamang para dito sa barangay SK elections composed of 2.7 million already, meaning gusto na ng mga tao na magkaroon ng eleksyon. So what legal implication would that be by signing this law? You have to understand that there was a recent Supreme Court decision. Right. Previously, I think a year ago, yeah, the Supreme Court nullified a previously passed law which postponed the previous barangay election. Yeah. Sinabi ng Korte Suprema sa desisyon na yon na hindi basta-basta pwedeng i-extend. No, hindi po pwedeng arbitrary ang pag-extend ng termino ng mga barangay. Meron silang binigay na pamantayan. The Supreme Court laid down several guidelines. And whether or not the new law is valid or not, or constitutional or not, will depend on how the Supreme Court will assess whether this law complies with the guidelines set by the Supreme Court in the previous decision. Attorney, yung itong law na dato signed, no, may mga, I can't quite remember it, pero may mga nagsasabi, may sinasagasaan daw siyang current provision sa loob ng Constitution if the Supreme Court were to interpret it as such? Hindi naman po. Wala naman pong specific provision. No? Dahil sa Constitution po nakalagay, may term limit lahat ng official ng local government except barangay. So, ibig sabihin, every 3 years, dapat nag-election tayo sa mayor, vice mayor, konsihal, governor. Pero nakalagay sa Constitution, except the barangay. So, yung sa barangay kasi, subject to law. Yes. So, siyang i-postpone ng Kongreso. Kaya lang, nagbigay ngayon ang Supreme Court ng guidelines. Dahil sabi nila, naging arbitrary na. Kahit na voters fatigue ang katwiran, pinayagan ng Kongreso. So, hinigpitan ng Supreme Court. So, ngayon, malalaman natin kung pasado ba sa Korte Suprema itong na batas na ito. Kasi yung talking to that outline criteria na binigay po ng Supreme Court, nakalagay po dito ay intended to guarantee to conduct of free, honest, orderly, and safe election, intended to safeguard electorate's right of suffrage, tapos based on compelling reasons such as public emergency. But as of now, parang wala naman po tayong nakitang public emergency, and the reason lang po na binigay ng COMELEC is parang hindi pa sila ready because kagagaling lang nila sa midterm elections, which was also echoed by the President himself. Tama po kayo dyan. No? Ang dating ginagamit po ng Kongreso para i-postpone ang barangay elections ay masyado itong malapit sa nagdaan o papalapit na anumang halalan at sinasabing hindi handa ang COMELEC. Doon po sa nakaraang desisyon ng Korte Suprema, sinabi na po nila na hindi sapat yan na dahilan. Hindi sapat na dahilan ang kawalan ng pondo, hindi sapat na dahilan ang kawalan ng preparasyon para ipagpaliban ang halalan. Dahil sagrado ito, sabi ng Korte Suprema. At dapat, extreme reasons lamang. No? Yung emergency, calamities, or may problema sa paraan ng pagboto na maaaring mapiligro
ang mismong botohan, kaya kailangan itong i-reschedule. So medyo mahigpit yung criteria na ibinigay ng Korte Suprema. No? So maaaring pag ginamit nga ito ay mai-argue na hindi ito compliant. Attorney, if no one questions this sa Supreme Court, does this mean tuloy-tuloy lang itong pag-implement itong batas na ito? Tama po kayo, no? Lahat po ng batas natin ay presumed valid and legal. Okay. Unless ito ipapawalang bisa ng Korte Suprema. Let's talk about po the term limits. Dito po sa pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, na iba po from the previous guidelines natin na 3 years lang, tapos 3 consecutive years, 3 years lang yung mga barangay SK officials. Pero ngayon po, parang lumalabas 12 years siya 4 years, 3 years. 3 years consecutive terms. Meron po bang potential risk or benefits na makikita po natin from extending the term limits of these officials? Well, meron talaga siyang advantage doon sa mga incumbent, no? Dahil na-extend sila. Dapat 3 years lang sila. Naging 4 years for this term. No? Kasi hahaba ng 1 taon yung kanilang kasalukuyang termino. But that also provides a prospective application na yung termino nila for the next term, no, ay bibilangin hindi November, kung hindi December na. December 2026. Doon magsisimula yung kanilang bagong termino. So bukod sa extension ngayon na 1 taon, kahit mahalal sila ng November next year, no, yung term nila will officially start for purposes of counting the 3-term limits December pa. So may extension pa uling 1 month. Okay. Pero ang madami kasi nagtatanong, attorney, baka you could lay it down for the regular folk, no? Kung mayor nga daw 3 taon, ano ba ang benefit namin dyan kung 4 na taon ang isang barangay official, di ba? Mayor nga, si congressman 3 taon, si senador nga 3-year ang term. Bakit kami makikinabang dyan? Yan. Ang dahilan kung bakit talaga ibinigay sa Kongreso ang termino at ang petsa ng eleksyon ng mga barangay ay dahil malapit ito sa mga komunidad. No? They're very close to the communities. And meron namang mga paraan kung hindi effective or may ginagawang kamalian ng inyong kapitan o mga kagawad, may paraan para sila ay maalis. Hindi na kailangan intayin ng halalan. No? There are several ways. There are grounds for disciplinary sanctions. They can be suspended. They can be removed. No? For cause and after compliance with due process. Kaya hindi fixed yung sa barangay ay dahil nga sa malapit ito sa community at ang purpose ay para hindi na po politicize yung pag-basic services sa mga communities. Kaya walang partido, hindi po allowed ang mga parties, political parties sa barangay elections. Yun din po ang dahilan kung bakit hindi siya nagiging fixed. Attorney, hypothetically, ang DILG pwedeng tanggalin ng isang erring barangay official or kailangan dumaan pa sa proper process or dadaan pa sa ombudsman? Sa ngayon po, ang pwede lamang magtanggal ng isang halal na opisyal ng barangay ay ang korte at ang ombudsman. Okay. Si DILG po ay walang kapangyarihang magsuspinde o magtanggal. No, sila po ay nag-implement lamang po ng desisyon ng ombudsman o ng korte. Yung suspension naman, pwede hong magsuspindi yung sanggunian, no? Sanggunian ng kapwa nila miyembro or yung higher sanggunian. Okay. Halimbawa, sihal ka ng bayan, pwede kang suspindihin ng sangguniang panlalawigan, no, in a administrative procedure. Okay. I was wondering, I'm just curious, attorney, na why would the President himself sign this law when in fact yung mga legal implications that you've mentioned earlier ay talagang medyo questionable yan na pagdating kung pagbabasihan natin yung Supreme Court ruling? Siguro, I think, executive function kasi ng Presidente talaga na pamahalaan, no, ang mga iba't ibang events sa gobyerno. Kasama na dyan ang halalan, no? Isang pinakamalaking gastos ng pamahalaan ang eleksyon. At kung yung sariling COMELEC na mismo ng gobyerno ang nagsasabing hindi pa sila ready at mangangailangan sila ng almost mga 4 to 7 billion pesos na additional para sa halalan ng barangay, baka it's a matter of prudence, no, sa Presidente na since ang Kongreso ay nagkasundo, take note, bago ito umabot sa Presidente, ito ho ay pinagkasunduan ng Senado at ng Kongreso. At ito ay upon recommendation ng COMELEC. So kung sila po lahat ay nagkakasundo, siguro po ito was a part of the President's prerogative na pagtibayin, no, yung kanyang yung panukalang batas.
Attorney, yung budget concerns also, no, alam na, in-explain naman ng COMELEC yan na medyo dikit nga. So medyo may mabigat sa budget if it were to be held simultaneously. But if I were or somebody were to question this sa Supreme Court and you cite a budget concern, do you think pwedeng i-interpret ito as maybe an emergency because malaki ang kakainin sa pondo? Pwede ho. I think yan po ang i-argue ng government, no? That the recent floodings, the recent calamities has contributed to a depletion of funds. So I think i-argue po nila yan along those lines na conducting the elections now will require billions of pesos that we do not have, and this will constitute similar to a situation of an emergency. So itong itong last floodings na naranasan natin na nag-declare ibang cities ng state of emergency, that could be used as part of the argument. Pwede po. Tama po kayo. Okay. Pero kasi speaking of budget, 'di ba po, meron naman na, although sabi nga nila it's not enough, pero may mga naka-allocate naman na budget diyan for the BSKE election. In fact, kaya nga nagkaroon pa rin ng mga registration of voters until masign itong law. So what happens now to that allocated budget? Okay. You have to understand na hindi porket naka-allocate, it is already available. Right. Yung pera po kasi pagka in-allocate natin, last year pa yon, no? Last year pa nila pinaghandaan yung election. Pero yung pera hindi naman dumarating ng January. Ang pera dumarating quarterly, depende sa koleksyon ng pamahalaan. That's right. At dahil nga sa hindi ito nakolekta, maaaring hindi pa ito available, kaya itinuturing nila itong emergency or kawalan ng pondo dahil wala pang aktual na pumapasok. In other words, attorney, para maintindihan lang ng iba, no, parang during the time na may calamity, syempre madaming nawala ng source of income, hindi nakapag, yung karampatan, taxes, hindi maibibigay. Dahil wala naman akong kinita. So, yan ang in-basis, yan ang argument ng pwedeng gamitin, the reason for moving it from this year to the next year. Tama po. Yan nga po yung line na ginagamit ngayon ng COMELEC at ng Department of Budget and Management, that the target income cannot be collected due to the recent calamities. Kaya po kinapos yung, though it is allocated, the funds are no longer or are not yet available. Well, finally, on my end, Attorney Buko, para dun po sa mga election watchdogs, no, yung mga citizen group na really questioning this decision, ano po yung legal remedy that they can use, no, to question this ruling or this new law? They can always file a petition for certiorari with the Supreme Court and allege, no, that the Congress gravely abused its discretion or that the law does not comply with the Supreme Court's guidelines. Pero as I said earlier, no, ang lahat ng batas na pinagtibay ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo ay may presumption na ito ay valid, na ito ay pinag-isipan, na ito ay may legal na basehan. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. That was Attorney Enrique Buko de la Cruz Jr. Thank you so much for your time.